Hi, I'm Yoyo. And I'm Yiyi. And naghahanap ka ba ng mga katsikahan mo ba sa mga favorite mong lugar? And also, may something special ba sa mga lugar na napupuntahan mo? Tara, pag-usapan natin yan. Dito sa... Wait, saan ulit tayo? Di ko sure. Basta dito. Pagkat saan ka man naroroon, pintig ng puso ko'y para sa'yo. Ay, wait lang, Wi. Ay. Start na. Sorry, guys. Sorry po. Sorry, nahawa kasi ako sa kanya. Kanina pa siya nasayaw. So, bakit ka nga ba nasayaw, Wi? Siyempre, so far so good yung nararamdaman ko. And kasi nag-i-start na yung show. Ay, diba? start na ba? Gusto ko makita nila excitement ko. Pero wag muna. Bakit? Kasi syempre, pag lumabas, wala na. Ay, okay. Oh, di ba? So for now, kakamustahin muna natin siya. Kamusta kami? Okay naman ako. Ikaw. Okay naman. Actually, yung sa akin naman, ang fulfilling kasi nga, nakatapos na tayo ng episode. Op. Wait. Wait lang ah. Tea break muna. So ngayon, sasabihin ko muna kung bakit nabuo yung Abasta dito. So, tatanungin natin siya. So, me for you, paano natin nabuo yung Abasta dito? Starting off with CDM Pictures. Yes! Shoutout dyan sa CDM Pictures. And with CDM Pictures, in partnership sa kanila, nakubuo tayo ng pinakamagandang content. Yung i-imagine talaga natin way before back. Oo. Actually, kami guys, dalawang production team kami. So, yung dalawang production team, nabuo siya sa CDM Pictures. So, dun nabuo yung Alon, guys. So, yung Alon, hindi muna namin siya, like, i-chika sa inyo for now. Tone down muna. Yes, ipofocus muna natin kung ano muna yung rundown ng show. Okay, so, basta dito. Ano ba yung may expect nila sa show natin? Is it fun? Is it good? Is it Gen Z coded? Ay, does it have specialty? Yes. Is the word specialty. Pasok ba yung specialty? 'Di ba? Actually, tayo nga yung specialty sa show eh. Bakit? Siyempre, di ba? Ay, wag muna, wag muna. Umi, anong Ha? meron si Yoyo? Ha? Si Yoyo? Ano meron si Yiyi? Oh, ano muna si Yoyo? Okay, ako muna. Start Oo, muna ako. sige. Okay. Gusto mo malaman? Oo. 3 facts about me. Sige. Okay. Ikaw na mamaya. Oh! Una, very demure, very mindful, very cutesy. Anyways, kay Yiyi naman, energetic, entertaining, cute. Anyway, so ayun. Oh, Oh, bakit? bakit nagko-connect yung personalities nilang dalawa? Siyempre, para tayong yin and yang coded niyan. Despite our differences, kita nyo naman kanina, di ba? Ayun, so very Ano siya? Anong differences ba yan? Kasi, di ba? oh. Pag yin and yang, light and dark. Pero yung personality nilang dalawa kasi guys, ito lang yung masasabi namin is nagkiklik sila sa Gen Z na vision ng mga audience. So yung pinofocus naming audiences is hindi lang kami magsistick sa isang audience lang or specific type of people. Gusto namin in general siya. So Kasi yun. gusto namin lahat makarelate talaga. Like as in, we want to uplift others by watching our show. Yes. Yes. Paanong uplift? Uplift, parang lulutang ka. Yes. Diba? Ganun. Ganong uplift. Oo, ganun sila. Feeling ko pag kinumpare naman sa atin yung Yiyi and Yoyo, do you think me connected siya sa true self or true personality natin? I think so. Why? Because of the gravity of the earth. What? Ayun. So, I think we're being true to ourselves. Yes. Because we're being transparent to Yes. ourselves. Hinanal namin yun sa character namin bilang Yoyo and Yiyi. And also, ipapasok ko lang din guys, yung Yoyo and Yiyi, parang galing siya sa original name namin, which is yung name niya is, Johan. and yung name ko is Sofia. So yung Yoyo, kinuha niya sa Johan.
So, yung sa Yi kasi, hindi namin sure kung paano siya kinanek, pero sa pinaka-first name ko is, kinanek ko sa Yi na lang. So, parang magkatugma, Yoyo and Yi. Actually, yung Cavite, dati pa napunta talaga ako. So, parang ayun nga, dun nag-start yung parang pinaka-nostalgic feeling sa akin ng Cavite. So, parang nung naramdaman ko yung nostalgic feeling, parang binabalik-balikan ko talaga siya. So, parang kung i-apply siya sa show, parang ayun yung ini-implement natin para sa mga audiences natin na balik-balikan yung mga videos or yung mga i-upload natin. So, for you, so bakit Cavite? Kasi yung Cavite, for me, growing up, na-attach ako sa Cavite. Kasi yung people around it, yung environment, yung community, Diba? yung mga people, very uplifting sila. Tsaka pagdating sa mga local businesses around Cavite, kasi nag-start kami ng business before, parang na-feel namin na parang we are very seen. Diba? Tsaka ano sila? Approachable. Exactly. Hindi na lang din tayo magko-compare, pero yung sa vibe kasi talaga ng Cavite, like, approachable, yung parang unang kita nyo pa lang or mag-meet kayo, like, may ganun na eh. Kami? May ganun talaga. So, ayun, kaya din natin na-apply siguro yung Cavite, knowing na, yun nga, lahat tayo taga Cavite, and yung pinaka-idea kasi natin ng Cavite is, memorable siya para sa ating lahat. Di lang para sa akin, di lang para sa'yo, which is para sa ating lahat. And ayun yung gusto nating i-focus sa mga audiences natin na manonood. Yes, exactly. Ay, Mag-tease ka naman kahit onting-onti lang para sa kanila. Kasi kanina pa sila nag-aabang. actually kanina pa ako nagtitis. Pinipigilan mo lang ako. Sorry. Okay, ito na. Oh. Gusto mo, spoil ko. Ngayon na. Okay, sige. Tayo ka. Ay, hindi tayo. Ayos ka lang ng upo. Okay. Okay, yan. Tapos, kunyari nagdadrive ka. Yan. Motor? Kotse? Asan yung sound effect? Di siya realistic. Ay, yung bilis. Okay, gusto ko yan. And then, maalog yung daanan. Siyempre yan. Bumatok, balance ka. Tapos, tutok mo sa akin. Alam mo kung bakit? Bakit? In 3, 2, 1. Ano yun? Secret. Malalaman nila eh. Actually guys, dahil gusto namin na kasama kayo, And part kayo ng aming show. nag-post kami sa IG story ng mga prompts na pwede kayong mag-suggest. And speaking of me sa mga social media natin. Follow at alon.production. And then, follow our Facebook page, Basta Dito. So, yung first question is, ang go-to food spot on Cavite. So, yung unang nag-answer sa question is, at in Paradox with Trust, sabi niya is Jellies and Bahayang Pag-asa. Uy. So, familiar ka ba doon sa Familiar ako Jellies? doon. Bakit? Kasi yung mga friends ko, palagi nilang share sa akin yun. And based sa reviews nila, goods daw yung mga food. Tsaka, nakakabusog. actually yung social medias, di ba? Parang ang dami nilang reviews. So, pupuntahan natin yan. Mamaya agad na. Oo. Okay. Next naman is by Is Alex That Here, Chick Fry. Chick fry? Pili ko yung chick fry, nagte-trending talaga to eh. Oo. Alam mo yung macaroni Oo. na may chicken Parang on top. nakikita ko yan. May sauce. Oo. Tsaka may fries din sila, di ba? Oo, di ba? Perfect. So, ang next is from @_Arya. Ang sabi niya is Oriental. Oriental. Feeling ko sa Dasma to. Mm-mm. Diba? Or sa tapat to ng school, Mhm. something. So, feeling ko din student or budget meal siya. Student budget meal. So, Tsaka patok talaga siya sa mga estudyante kung Oo. kung malapit talaga siya sa school. Oo. Kasi very convenient yun sa mga estudyante kahit nowadays. walk trip lang, di ba? Tapos next naman is by Micaela, Sweet Bites. Sino mahilig sa sweet sa atin? Ako. Sweet ako eh. Siyempre, Diba? hindi ka nun allergic, di ba? Hindi. Okay, Ayun very lang. good yun. Yun lang guys, share ko lang, allergic pala ako sa chicken. Yeah, oo. So, ang second question is, suggest your fave food. So, anong food yung bet mo ma-future sa future Future episodes episodes. namin? Yes. So, yung first answer is from Atrice Shots. Shots. Ang sabi niya, kwek-kwek. Hindi na lang ako magre-react dyan. Kasi nga, Bakit? allergic ako dyan. Ang dami niyang allergy, eh, no? Pero kung ikaw, kung kwek-kwek yung mga Oo. future sa future episodes, Feel ko ano masabi mo? magkakasundo kami ni Rishats. Kung nanonood ka, Rishats, mag-kwek-kwek date tayo, ah. Para sa'yo to, Shots. Oo.
And the next naman is by Sards34. Ang sabi niya, carbonara. Ay, Ay, feeling ko, social to. piling ko palagi na sa cafe Pinemerienda yan. niya lang yung Oo. carbonara. Kaya pag kung naririnig mo man to ngayon, Sards, Mhm. libre mo kami. Oo, kahit sa ano lang yun. Oo. Ikaw, siya magluto. Oh, and next one is, siya ulit. At Si Arya underscore Arya. Arya. Oo. So, ito daw, from Oriental to. Mhm. And sinasuggest niya is yung their mix and match. Feeling ko So, ano talaga, kasi nakadalawang sagot siya sa prompt eh. Feeling ko talaga Oo. Parang may, ina-uplift niya na ito yung i-future nyo sa next episode tsaka nyo. parang may ano doon, may something special Oo. about that place. Kasi Oo. palagi niyang inaano. May pinipilit parang sa atin. backstory na gusto niya ipa-future, Tapos diba? sabi niya mix and match. Oh. Next naman is by Glads, yung fries. You can never go wrong with fries, guys. Mhm. Ayun lang ang masasabi ko sa fries. Ikaw, Mi, para sa'yo, yung fries. Any type of fries, mapa-side dish man siya o pinaka Mm. binibili talaga sa mga stall. Ano yung pinaka-favorite mong type of fries? Like Yung curl? Ako din! Di ba? Birthday mo yun! Oo. Birthday mo yun! Oo, birthday ko din yun. Birthday namin yun. So, yung fries is, ayun, pinaka-favorite namin siya. So, baka, in future namin siya. So, that's it, guys, for answering our prompt questions. So, Mi, may napansin ka ba sa mga answers nila? Alam mo, napansin ko. Ano? Puro sila Gen Z. Diba? Napansin ko rin kanina nung binabasa ko yung mga answers nila. Mhm. Mm. Tapos, ang pansin ko, pag ano, yung mga nakakapalibot sa kanilang mga food or such, mga businesses, alam nila eh, aware sila eh. Oo, aware sila sa supportahan local talaga business. Nila. Oo. Oo. And then, going back sa mga businesses, yung friend ko before, parang ano, pumunta, nag-open up sila nung cafe nila. Tapos ako syempre, kahit despite yung busy schedule ko, pinuntahan ko. Tapos ano, alam mo yun, maraming tao. Tapos pero, nung nakita niya ako, nag-brighten up yung mood niya. Kasi Hindi ka kahit- mami. Ayan, parang nung nakita, ganyan Kasi siya. kahit simpleng pag-share mo lang sa mga post, parang nakaka-uplift na siya kasi alam mong may nagsusupport sa business mo. Exactly. Lalo na around pa sa'yo, lalo na ngayon sa Cavite, pag may mga kunyari nagpapashare or something sa Cavite, tapos isang click mo lang doon, like, nagagaan na talaga eh, gagaan na talaga yung mood mo eh. Mhm. Kaya nga nag-exist yung show natin eh. Mm-mm. Kasi, yung bilang yung sa Gen Z na ano natin, syempre Gen Z tayo, di ba? Gusto natin i-apply yun, yung ganung perspective sa show. Gusto natin matulungan, gusto natin ma-preserve yung culture ng Cavite. Oo. Actually, kung paano natin siya i-show, Mhm. 'di ba? Paano natin ipapakita kung paano mag-preserve hindi lang yung Gen Z, pero in general siya. Yes, exactly. So me, bilang Gen Z, as part of Gen Z, ano yung nag-gain na ba natin or na benefit natin from supporting local businesses? So, for me, nagkakaroon ako ng fulfillment na nare-recognize yung mga local businesses na kahit sa simpleng bagay lang is na-uplift kung paano sila mag-work, kung paano natin mag-gain yung pinaka-trust and yung responsibilities nila sa community natin. Exactly, and by gaining their trust, it's not just about yung parang papakita nila yung sa money nila from their Actually, businesses. It's about their worth. Ipapakita natin bilang Gen Z na yung worth ng local business nila is still worthy. And then, a small progress is still a progress. Yes. Saka no matter how small or how big your business is, business is business. Saka nasa mindset din ng tao yan kung paano nila i-handle, kung paano nila makikipag-communicate sa ibang tao. Exactly. Diba? Mm-mm. Refreshing ang usapan natin, Mi. Pati to, Oo. Ano na to? wala yung No. pag. Ano yun? Alien? Susul Biblab, Aliens Club, Zubza, Astroha, Flow, Flow. No build this space, Gluba Green, we build it, bridges. 7 Briber Hubs, Wampa Wampa, artists, teachers, culture pips, Buhu, Zib Zab Zing, Collectivos, Kuli, Studios Flock, Bar Flock, Car Flock, be a co-creator that expands space, bzzap! Co-creator, joining Nebula Network, Art, Bibli, Porco, Collabing Passion, Edu Show, Beams, Cloud Zoom, together with Sparks for Projectly, do down with the programs Lab Boom. Suso Zab Zab, Zib Zab Zoom, Astroha.
Uy, Mi! Uy! Di pa tayo nagka-closing ng video! Anyways, guys, thank you for watching, lalo na sa CDM Pictures. Yan sa TL2. Sana naman. The Aliens Club. Blip lang. Ay. So tara, sama na kayo. If iniisip nyo kung saan, Basta dito.